Hello? Ay po. Hello? Hello? Hi? Hello po. Magandang Gabi po. umaga, gabi, so wala ka sa Pilipinas. What's your name? Kay po. K? How do you spell your Apa. K? It's K-A-Y-E. Walang H. Wala po. Yung iba meron di ba? Oo. Ba't ayaw mo lagyan ng H para medyo... Hindi po ako Gen Z. Okay. Ba't ilang taon ka na ba? 42 po. Ano ka, boomer ka? Ay, ayoko palang pag-usapan yung 42 na edad. Huwag na po. Asa ka ngayon? Europe po. Europe, laki-laki na Europe, ay pasabihin. Okay na yan, Europe na. Sa Europe lang po. Europe. Magkano palitan ng Philippine peso ngayon sa'yo, ano? Sa Europe. Sa around 69 something po. 69? Opo. Laki pala ng euro ngayon. Mas malaki ba euro kaysa dollar? Opo. Talaga? At least 10 euro po. Siguro nasa 58 lang sila if I'm not mistaken. Kaya pala yung mga kaibigan ko nagta-travel. Maghanda daw ng pera pag Europe kasi medyo malaki yung palitan. Medyo po. Lately lang po yan. Siguro mga lang po. Mga 5 months ago na po siya. Kasi normal, 63 lang siya. 62. Teka lang, ang hina ng voice mo, ma'am. For almost 5 months na po siguro, 69. Talaga? Kasi Dati lang po. Nasa 62 lang po, around 62, 60 ganun. Pero mataas pa rin pala kumpara sa dollars, no? Nagsimula po nung Olympic, nasa 64. Okay. Tapos ngayon talagang sumadsad 69. Sige. Yaman pala to. Sige, ipapadala ko sa iyo yung QR code ko. Kahit mga ilang euro lang, okay na ako. Tumawa lang, wala maitulong to siya. Sige. Charot Okay lang. po. Charot lang. Ang support niyo sa akin, panoorin yung podcast ko sa YT. That's all. Yun na yan. Opo. Yung Petty Night ko sa YT, sa Red App. Anyways, si KI42 from Europe. What do you do in life, Kay? Currently po, nag-work as a part-timer po. Tsaka, part-timer po sa bahay. Normal po. Sa Europe, ganun po yung mga Filipino. Tapos, may work po ako sa hotel. Okay. Anong work mo sa hotel, ma'am? Mga rooms po. Sa bagay, ang Pinoy naman, masipag naman tayo, no? Kahit saan po. Oo, kahit saan tayo, no? Palong-palo pagka sinasabi may usapang pera. Tsaka ano tayo, kumbaga, yung mga ganong work, hindi effort na effort sa atin. Opo. Diba? Parang kinalakhan natin. Kaya di ba yung pag-aalaga sa mga, yung home for the aged, yung mga ganyan, hindi siya ganun ka-effort sa atin kasi sa Pilipinas, we are used to taking care of our lolos, our lolas. Exactly. Diba? Yung kultura natin siya. Diba? Basic, kumbaga. Tama, basic lang, sabi. Anyways, how long have you been staying in sa ibang bansa, Kay? Nasa 13 years na po. Tagal na. Saan ka sa Pilipinas? Mindanao po. Mindanao. Okay. Sige, may asawa ka na? Separated po. Okay. Separated. But not legally pa po. Sa Pilipinas pero, yan? Opo. Okay. Pilipinas. May jowa ka na dyan? Meron, pero kakahiwalay lang. Nag-iisa lang. Ano po? Nag-iisang jowa na kakahiwalay lang po. Nag-iisang jowa na nakahiwalay. Kakahiwalay lang. Kailan kayo naghiwalay? Month ago na po.
month ago. Gano'ng katagal kayo? Siguro mga 2.5 years. 2.5 years. Sige. Naka ano ka ba? Naka-headset ka ba o naka-loudspeaker ka? Naka-handheld pa. Mahina talaga boses mo? Mahina lang po siguro yung boses ko. Lakasan mo konti. Okay. Ganyan po. Okay na po. Kulungin mo ng kamay. Okay lang ba? Okay. Ganyan po. Yeah, that's better. Sige, okay. Ano paglilingkod ko sa'yo? Ganito po kasi parang, di ba po, nasabi ko po na separada po ako. Tapos ngayon, naghiwalay kami ng boyfriend ko. Para bang sabi ko sa sarili ko na ano bang mali sa sarili ko. Ba't kayo naghiwalay nitong itong last? Yung last po kasi, yung parang nagkakilala po kasi kami nito is hindi po yung boyfriend. Yung parang accidentally po na nagkita po kami sa isang yung bilihan. Tapos, Filipino din po. Teka lang, nag-meet kayo sa isang... Yung kumakain po kami sa parang Pinoy store. Tapos, nakita po ako kasi hindi ko naman po napansin kasi nakatalikod ako. Tapos, syempre, Filipino. Ako po kasi pag mga lalaki, medyo aloof po ako. Wala kang time, kumbaga. Opo. At saka kasi parang nakalakihan ko po kasi laking lola po ako. Parang po ako, nahihiya. Opo. Dahil paliwanag kasi, pero malamang nahingi naman niya yung number mo. Hindi po. Ganito po kasi nangyari. Hindi? Simula po kasi nagkahiwalay kami ng asawa ko. Nandito rin po kasi siya dati. Tapos umuwi. Okay. Simula po noon, nasa 6 years na po kami hiwalay. Siya lang po naging 16 years? No, 6 years. 6 years na kayong hiwalay nung time na nakilala mo itong lalaking to? No. Hiwalay na kami ng asawa ko is 6 years na. Pero last 2 years and a half ago, nagkakilala po kami itong jowa ko. So, almost 4 years na kayong hiwalay ng asawa mo nung nakilala mo itong kakabreak mo lang? Opo. O ba't di mo sabihin ganun? Pinag-minus mo pa yung utak ko. Kahit ako po na kinakaman ko. Ulitin natin. Nung na-meet mo itong lalaki to sa bilihan ng Pinoy store kung saan man yan, mag-4 na taong ka nang hiwalay sa mister mo na dating na andyan sa Europe, tama? Opo. Bakit ang hirap sa... Ang gulo mo? Sorry ang po. Gulo. Pati ako nagulo. Actually, buti talaga matalim ako maintindi. Okay. So, nag-break kayo. Ba't kayo teka muna, nagkakilala kayo sa anong bilihan ng yun? Bilihan po ng, parang may mga tindang pagkain ng Pilipino. Pinoy store. Po. Tapos, pag ganyan po kasi na hindi ko kilala, hindi talaga ako nakipag-usap. Tapos ngayon, kasi syempre, Pilipino, in-approach ako. Ano sabi niya? Ate, inay po pala kayo. Tapos sabi ko, naalala ko, sabi ko, obvious ba? Kasi Pinoy spoke to dito. Tapos pabalang sumagot ha? Pabalang ka sumagot ha? Hindi mo kasi talagang sinasabi nila kasi sa akin, yung mga hindi kakilala, suplada kasi ako yung mukha. Tapos yun nga, kasi nga hindi ko pinapansin, may kasama po kasi akong kaibigan ko noon. Siya lang yung kinakausap ko, yung kaibigan ko. Okay. Tapos nung patapos na siyang kumain, kasi sabi niya, ay si ate, ano yung number mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, ay wala akong number. Tapos sabi niya, Facebook na lang. Baka may Facebook ka rin. Posibleng wala daw. Sabi ko, wala din. Sabi niya parang ayaw daw talaga ibigay.
Eh sabi Okay. ko, mahirap kasi yun sa akin, hindi ko kasi nga, yung parang sa Japanese na word, yung naka sa Facebook ko. So Mm. hindi mo ma-search. Sabi ko, wala akong Facebook, gano'n. So ang ginawa po niya is, kinuha po niya yung cellphone ko, tapos pinicturean yung Facebook. So nakuha po niya yung So kumbaga, yung in-access mo yung Facebook mo, it was on your screen at opo, online pinicturean niya. opo, So para makuha nakuha niya pa rin niya yung profile mo, tama? po, nakuha pa rin Ah, niya. ang galing. Meron ka pa intro ng laking lola po ako, Keme. Binigay mo rin pala. Guman, Kasi nga, gumanong ka pa ng ang intro pero binigay mo pala. Eh, tsaka okay lang yun. Ano ka ba? Eh, ilang taong ka na ba? Nasa, nasa wastong gulang ka naman na. Okay, so opo. kumbaga that's the beginning of the relationship. Opo, Mm. at saka nung time na yun, parang wala lang sa akin kasi nga, Mhm. I mean, po, yung sa messenger agad inano niya na ano ba yan? Baby. Sabi niya, baby. Sabi ko, baby agad. Sabi ko, gano'n. So, hindi ko siya pinansin. Nung umuwi ako, siguro kasi nga sa Sunday po iyon, paggising ko ng hapon, bandang mga gabi 6:00, nag-message po siya. Doon po nagsimula. Tinawag ka niyang baby kagad? Opo, para makasok lang po yung niya, yung sa Facebook po niya. Para makita po ba na na yung profile niya. Siguro kasi para Di, wait lang. minessage niya. Piniem ka niya, tinawag ka niyang baby kagad? Opo, parang tapos yun na yung anuhan nila doon sa store na yun. Ay, wow, baby agad, sabi ganun. Bas parang wala lang po. Meron yon. Bal, Flirting yon. Pwede bang wala yun? Pwede ka naman tawaging ma'am, ate, miss. Sa lahat, pwede ka naman tawaging giraffe. Ba't giraffe? Kumbaga, hirap po. ba't giraffe? Hindi ko din alam. Bakit nga ba? Yun po. Siguro nagpakalalaki lang po siguro siya. Hindi. I mean, well, he's made his intentions known. Yun lang yun. Okay. Ito naman, ikaw, maangan si Kay. Hindi po kasi nga akala ko yung pagka siguro susunod na oras magme-message parang nawala na sa isip ko. So Mm. pag uwi ko ng bahay nakatulog ako bandang hapon kasi nga dito din siya nagtatrabaho mga 6:00 nag-message. Sabi pa niya sa akin, malapit ka lang ba dito? Saan bang bahay mo? Sabi niya gano'n. Malapit lang ako dun po sa location. So, he is that interested sa'yo? Opo, yung time na Oh, yun. ganda ng tita mo. Ganda ng tita mo. Ganda Siguro yan. lang. Oo, tapos natatakot po kasi ako kasi nga 'di ba nasa abroad, baka ba may girlfriend or asawa. Bakit pamilya sa Pilipinas, ganon. Yung gano'n kasi yung ko, kasi nga gagaling po ako dun sa ibang ko dati, yung abroad din na kasi yung na-experience ko na mga work. Ganyan yung mga galawan ng mga Pinoy, lalo na sa UAE po. Sabi nga nila, di ba yung pelikula ni... Basta yun. Okay, anyways, game. Oh, yung gano'n kasi parang nakakatakot ba maano ka na lang mapapaaway ka na lang bigla na hindi mo alam. Ito na naman tayo. Sa haba ng intro mo, pero... Tapos, sabi ko sa kanya, ikaw ba may girlfriend or asawa kasi nagme-message siya ng ganyan. Sabi ko sa kanya, So, direct to the point. Opo, kasi mahirap na baka mapaaway ako ng di oras. Ayoko. Ayan na. Sabi ko, single ako, pero hindi legally separadang yung kasi nga sa Pilipinas kinasal. Pero nung dun pa sa store ng umaga, tinanong niya muna ako kung single ako or may asawa. Okay. Sa kanya kinuha yung ko sa Facebook. Sabi ko sa kanya, sabi ko
single pero hindi siya hindi legal. So parang may asawa pa rin. Hindi nga lang Siya, single daw siya, di ba? Opo, single po talaga siya. Okay. Walang anak. So that's the beginning of the rest of your relationship. Opo. Mm-mm. Masaya naman. Sa po, kinlaro ko muna siya. Sabi niya daw, lalabas daw kami, kakain sa labas. Sabi ko, ayokong sumama sa'yo sa labas kung hindi mo sasabihin na may yung girlfriend or ba, may asawa or yung separated, gano'n. Sabi niya, wala, single ako, promise. Sabi niya, hindi ka mapapaaway ng di oras. Sabi ko, okay, sige. Parang ako. Jack naman. Bakit? Kinilig ako Bakit ba? Kinikilig kami dito. 2,000 kami nakikinig ng kwento mo. Oo. Tapos yun na po yun, yung sabi ko, Sunday, since na Sunday po kasi dito, sarado yung mga magagandang mga resto. Sabi ko sa kanya, antayin mo na lang ako sa labas, sabi ko, mag-aayos lang ako. Tapos, nauna akong bumaba, nakita ko kasi nga dito, yung uso dito yung scooter. So, umuulan. Saan kaya yan? Scooter? Parang alam ko yan. So, umuulan, basang-basa siya. Para naman itong yung basang sisiw. Nako. Sabi ko, saglit lang, akyat nga ako ulit kasi kukuha ako ng tuwalya or Nako. ang punas. Ito na yon. O tapos? Sabi ko, bakit kaya bigla akong sa kanya? Yung, para akong na-believe. Opo. Sabi ko, malakas yung ulan. Hindi ko kasi napansin na umuulan pala. Pagbaba ko lang sa ako nakita. Kumbaga, parang nilusong niya yung ulan, yung weather para mapuntahan ka. Opo, parang gano'n. Oh no! Mababaw yes. Mababaw lang yung kaligayahan ba. Tapos ngayon, nakita ko siya. So, pinaanuhan ko muna siya. Sabi ko, magpunas ka muna bago tayo alis kasi para kang basang sisiw, nakakahiya sa may makakita sa atin. So, umakyat siya sa bahay mo? Hindi po. Hindi ko po pinakyat. Nasa baba lang po siya. Okay. Ako lang po umakyat. Tapos kumuha ko ng tuwalya. Tapos iniwan ko na lang po dun sa may likuran ng yung iwanan namin ng gamit dun sa baba ng building. Okay. Tapos umalis na kami. Mahilig kasi, sabi niya, saan tayo kakain? Sabi ko, mahilig kasi ako sa yung mga noodles. Parehas tayo. Mahilig ako sa ganyan. Tapos? Sabi niya, okay. So, ka ba? Mahilig ka sa Korean? Sabi ko, sige. Sabi ko, gano'n, Korean or basta may noodles. Kahit na walang, yung tuyong noodles or may sabaw, mas maigit kasi nga masarap yung sabaw kasi nga umuulan. So habang nagbabaybay kami sa daan, nakikita namin, puro sarado yung mga resto nga kasi nga Sunday. So ang bagsak namin is nasa McDo. Ganda doon. Spaghetti meron doon. Opo. So, malapit na sa noodles pero pasta. Sabi ko, ba yan? Anong oras na kasi? Sabi ko sa kanya, nagugutom na rin ako. Sabi ko, hindi pa ako kumakain. Kasi nga, anong oras na ba yun? Mga 9 na po. Ganun magsara ng mga restaurant dyan? Kasi Sunday po siya. Talaga? Hindi po talaga. Opo. Sa Pilipinas, di ba? Parang kahit anong oras na bas kami, makakainang ka. Iba po kasi dito. Parang pag ganyan, pag weekend, hindi masyado nabubukas yung mga Talaga? Okay. Okay. So, yun ang start. Okay. Naghiwalay kayo. Kailan kayo naghiwalay? Last month lang po. So, December, was that before Christmas or after Christmas? Before po. Before Christmas. What happened? Start po, nung time na yon, nung sa McDo pa lang kami, kinlaro po kasi niya na tinanong niya ako ng maayos. Sabi niya,
since na sabi mo hindi ka legally so talagang married ka, sabi ko. Sabi ko, yes, kasado talaga po ako, sabi ko sa kanya. Tapos may isang anak ako, sabi niya, okay. So, walang magagalit. Sabi ko, no, hindi naman na, okay na kami ng ex ko, sabi ko, tatay ng anak ko, kasi nga, co-parenting kami, sabi ko. Nakakausap ko siya, pag time na kailangan ko siyang kausapin, tungkol sa anak ko, sabi ko sa kanya. Kasi nga, mahirap yung, isama ba yung galit mo sa tatay, sa anak. Pag sa anak, kailangan kami, kami, magandang healthy ba sa paningin ng bata. Kumbaga, civil kayo. You're not enemies. Parang gano'n. Opo. Okay, Opo. I get that, yeah. Opo. Pero yung time kasi na yun, kakausap ko lang ng ex ko. 4 years ko din siya hindi kinausap. Kasi nga sa galit ko sa kanya. Kaya talagang bago pa lang. Kasi nga naka-move on na ako. Parang natanggap ko na lahat. So binuksan ko na lahat yung naka-block kahit sa anak ko. So sakto naman na itong taong itong dumating. Kaya sabi ko sa kanya, no, walang magiging problema kasi nga may kinakasama na yun siya. So, okay na sa akin. Sabi niya, okay. Sabi ko sa kanya, ikaw baka ikaw din meron dito, kinakasama, mahirap na. Sabi niya, no, hindi, ako, single talaga ako. Tsaka wala akong anak. Meron na akong kapatid. Tapos, sila ng dalawa dito. Yun ang sinigurado ko lang talaga. Tapos noon, nung kumakain na kami sa McDo, yun nga, inano namin na parang seryoso, pero getting to know each other, yung parang ganon. Kasi tinanong niya ako, after ba ng husband mo dito, may nakaano ka na nakarelasyon daw. Yan yung unang kain niyo ng McDo, ganyan yung tanungan. Opo. Yun yung mga tanungan. Tapos sabi ko sa kanya, wala akong in-entertain. Ganyan kasi talaga yung mag-date yung mga 40, Hindi ba? Sorry. Hindi, sorry Hindi, kasi di ba, kasi wala na kayong gaanong time. Kayo kasi 26 lang ako. Wala na kayong gaanong time sa kornihan. Kumbaga, at some point, lataga na tayo ng cards, parang ganon. Oo, parang ganon nga po. Kasi nga, sigurado ko rin yung sarili ko ba, kasi sabi ko, kung papasok man ako sa isang relasyon, kung may sabit ako, at least yung magiging ko ba is single. Kasi medyo may pagkaano ako yung parang possessive ba. Okay. In a good naman po. In a good way naman po. Walang in a good way ang pagiging possessive. Huwag mong gawa ng Tapos? Mamaya, iyan ko po yung pagiging possessive ko na Kasi sabi ko sa kanya, mahirap kasi pag yung naman tawag nito, nawawala ako. Yung ako may anak ako, tapos siya may anak. So, ang hirap. Combine na ba yun, family ba yun, tawag doon. Okay. Hello? Yeah, mixed family, yeah. Tapos, yun, sabi niya, no, wala kang magiging problema. Talagang binata ako, sabi niya. Kasi ingat na ingat din daw siya kasi nga galing din siya sa yung bang hirap ba. Okay. Hirap din sa kanya. So iniisip niya talaga na kung magkakaanak pa daw siya tapos wala pa siyang magandang mahihirapan din daw siya yung anak din lalo. So yun, doon na nagsimula. Tapos noon, umuwi, hinatid ako. Tapos akala ko hanggang doon lang. Kinabukasan, nag-message na naman siya na sabi niya off ko. Pwede ba kitang i-invite? Sabi niya gano'n. Sabi ko, invite saan? Sabi niya, kakain tayo. Tapos sabi ko, ay nako, sabi ko baka yung gusto ko hindi naman sa McDo na naman yung bagsak natin. Sabi ko sa kanya, magluluto na lang ako ng french fries sa bahay. Sabi ko,
Sabi niya, hindi, meron na ngayon for sure kasi nga Monday na. So yun, habang nagme-message siya sa akin, nag-ano pala siya, naggagala siya, nagtitingin na ng mga kung saan kami pwede kakain. Tapos, yun, nagsisend siya ng mga picture. Sabi ko, okay, sige, diyan tayo kakain. So parang sunod-sunod na yun, sa isang linggo, ganun ang inaano niya sa akin, yung ini-invite niya ako parati kumakain sa labas. Kasi nga siguro yung parang wala siyang sa buhay niya. Kasi nga yung lahat ng sa kanya lang. Okay. Tapos nun, hanggang sa umano na kami kasi sinabi ko sa kanya, ano ba tayo? Kasi nga since na medyo matagal-tagal na, siguro linggo, umabot na ng buwan. Sabi niya, sa totoo lang, ayoko munang yung mag-commit ng yung gano'n na mag-commit na ng isang relasyon. Para sa akin, parang advantage na rin sa akin. Parang ako din, may takot din. So parang lumalabas sa amin is wala kaming label. Pero nag-exclusively kami, dating. Sabi ko sa kanya, okay, sige, since na ganyan ang gusto mo, which is din sa akin, nagiging na rin, advantage kasi nga sa sitwasyon ko. Although hiwalay naman na kami, pero hindi nga legal. Parang inaano ko lang din sa sarili ko ba, okay, sige. Pero hindi ko naisip na bandang huli ako ang ma-attach ng gusto sa kanya. Sabi ko, sige, okay lang din sa akin na walang label. Pero ayoko yung lumalabas tayo, nag-ano ka rin sa iba, yung may iba kang nilalabas din na babae. Parang, wag ganun. Kasi, di plastikan lang pala yung wala kayong label. Para nyo lang nililinis yung konsensya nyo tapos pinaplastic yung mga sarili nyo. Kasi yun din yun kasi since siya kasi ang unang nagbungad, para bang sa akin, na parang sarili ko. Gusto mo rin yun. Gusto mo rin yun. Parang nahiya rin ako kasi nga naunahan ako ng sabi na. Kasi pag sinabi nyo na no label kayo, hindi ka pwede mag-demand exclusivity. Sa akin po, okay, sige, kung no label, stop na natin, sabi ko sa kanya. Sabi niya, gusto mo ba talaga ng assurance? Sabi ko, hindi. Yun yung right sabi ko sa kanya. Nilalabas mo na ako, so sa everyday na sumasama ako sa'yo, mag-invest na ako ng effort tsaka time sa'yo. So, posible talaga ma-attach ako. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, siguro darating tayo dyan. Parang siya yung yung parang naglalagay agad siya ng wall na dapat ako sana. Which is sabi ko, parang advantage na rin. Yun na nga ang iniisip ko na rin. Sabi ko, okay, for the meantime, kasi nga bago pa rin naman kami. So, umabot ng 1 month, 2 months, tapos 3 months, sabi ko sa kanya, hanggang ganyan, wala pa ba tayong label? Sabi niya, masaya naman tayo sa ganito. Sabi ko, okay. Parang iniisip ko, seryoso ba to o ano? Hanggang sa meron na kaming hindi pagkakaunawaan. Bigla na lang siyang, imbis na kakausapin niya ako ng maayos, biglang nawawala siya. Nang ghost. Ginost po niya ako. Sabi ko, parang naano ako, parang sabi ko, hindi ko talagang nag-ano ako sa sarili ko. Sabi ko siya, para akong naano na sa kanya, nahulog. Hindi pwede to kasi medyo matagal na rin yung paglabas-labas namin. So, nung nag-go siya sa akin, ako din, para akong naano yung, sige, bigyan kita ng time. Kasi binessage ko siya. Sabi ko, okay lang ba tayo? Sabi ko gano'n. Sabi niya, okay lang naman tayo. Sabi niya gano'n. Nag-reply naman siya. Okay lang naman tayo. Sabi niya, wala namang tayo Sabi niya gano'n. Siyempre, para akong naano, sabi ko,
parang ako nasaktan. Sabi ko, shucks, ang sakit nun ah. Sabi ko, okay, sige. Hinayaan ko po siya. Hindi ko na po siya minessage. Hindi ko na po siya tinext. Kasi nga, yun ang bungad niya agad sa akin. Pag nung nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Sabi niya, wala naman tayong label. Sabi ko, wow, parang ano to parang ang sakit pakinggan. Sa sarili mo ba na gaganyanin ka ng isang lalaki? Pero pumayag ka, di ba? Opo, pumayag ako. Pero pag yung narinig mo na pala yung ganun, yung sakit. Yeah, but you agreed. Opo, agreed ko po siya. Pero yung narinig ko po nga yun na ganun, wala kaming label. Parang sakit, sobrang sakit. Kumbaga yun na yung consequences di ba? Opo. Okay. Yun na po yung naano ko na sabi ko, na in love na ako dito sa taong to. Tapos after a week, nag-message po siya ulit. Para akong naano, bumalik siya. Sabi niya, kumusta ka na? Sabi ko, di ba matagal pa yung yung Halloween? Sabi ko, may nabuhay. Sabi ko, wow, yan ang mga bana to. Sabi ko, di ba patay lang yung bumabalik? Bakit? Sabi ko, hindi ka pa naman patay Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ay, si ate. Sabi niya ganun si ate. Bumanat Sabi ko, ay hindi. Patay lang talaga ang bumabalik. Ay, yung multo lang talaga. Nagmumulto ka ba? Sabi ko sa kanya, buhay ka pa pala. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi naman. Sabi niya, busy lang sa sa work. Tapos sabi niya, kain tayo sa labas. Sabi ko, since na parang sabi ko, baka babawi to. Pumayag po ako. Tapos lumabas kami sa doon na naman sa paborito namin na yung mga noodles. Ayun po, kinausap ko po siya ng masinsinan. Sabi ko po sa kanya, kung ganito, wag na lang kasi nakakasira ka ng buhay ng tao. Hindi madali pag pumasok tayo sa ganito. Sabi niya, okay naman tayo sa ganito Sabi niya, okay naman tayo sa ganito Masaya naman tayo pag nagkasama tayo. Sabi ko, mahirap kasi. Sabi niya, gusto mo talaga ng assurance, no? Sabi niya, gano'n. Sabi ko, normal. Sabi ko kasi nga, sumasama ako sa'yo kung saan nag-date tayo. Sabi ko sa kanya, hindi pwedeng wala akong yung pinanghahawakan sa'yo. Sabi niya, basta ang sigurado ko lang sa'yo is yung binata ako. Sabi ko, alam ko na yun. Huwag mo nang Sabi niya kasi, hindi pa daw siya ready mag-commit talaga. Okay. So parang naglaylo ako noon sa kanya. Siya ang nangungulit na naman. Tapos hanggang sa umabot kami sa taon na gano'n yung sitwasyon namin. Ganun yung sitwasyon namin na wala kaming label. Tapos merong nangyari kasi dito sa bahay ko nung time na yun is yung parang nanakawan ako. Tapos imbis na tulungan niya ako or yung lang ba, yung parang moral support lang ba kasi nga pinasok niya yung kwarto ko, yung ninakawan ba ni looban. Hindi ko siya makapitan. Kumbaga para ba siyang yung pag convenient lang is nandun po siya sa kanya. Convenient lang pero pag sa time na may problema. Hindi ba kaya sangkot siya doon? Hindi. Naisip ko lang. Okay, sorry. Alam mo po, yung kaibigan ko, yung nagsabi sa kanya, sabi ko, grabe ka naman, hindi naman. Sabi ko, baka si yan ha? Baka may yan. Sabi ko, wow naman, hindi sabi ko, gano'n. Hindi, kasi nga, may
dalawang code naman dito sa ano, hindi basta-basta nakakapasok. Sabi ko talagang, ang dami po kasing case ganito sa ano, dito Okay. sa lugar namin na nagaganyan. Nung time po kasi, imbis na ano lang, moral support, nawawala po siya. Okay. Nang-ghost po siya. Yun ang problema sa kanya, nang-ghosting. Tapos, yun na naman, paulit-ulit yung cycle na yun. Yung cycle na ganoon, paulit-ulit lang. So sa akin, para akong nano lang, yung parang, okay, kung babalik ka, di babalik. Kung hindi, di hindi. Yung gano'n. Tapos ako, diretso lang ako, trabaho na ako, trabaho-bahay. Pag andyan ka, di andyan. Kung wala, di wala. Parang gano'n na lang ang yung ano ko sa kanya, iniisip. Hanggang sa bumalik ulit na naman siya, sabi ko, uwi ako ng Pilipinas. Sabi niya, ay, sana all, uuwi ng Pilipinas. Sabi ko kasi, bakit hindi ka uuwi ng Pilipinas? Pwede ka naman umuwi. Sabi niya gano'n. So, naging okay na naman kami. So, sabi ko sa kanya, since nauuwi ako ng Pilipinas, ano ko muna yung kwarto ko sa'yo, kumbaga parang pabantay ba. So, tawag. Pag nandun ako sa Pilipinas, tumatawag siya. Yung parang magjowang ano. Pero yung magjowang hilaw. O, tapos? Magjowang hilaw. Tapos yun, bumalik na po ako dito. Nagkaroon po kami ng parang hindi na naman pagkakaunawaan. Ano pinag-aawayan ng ninyong dalawa? Ang sa kanya po is napakaano sa kanya yung pera. What do you mean? Napakaano? Kasi ako po, yung talaga ako kasing magpadala ako sa parent ko is ano yung saka sa anak ko kasi nasa akin yung anak ko. Talagang malaki. Pero naman budgeted po yun from ako yung gumagawa ng budget dito. So pinapadala ko, yung perang pinapadala ko sakto lang din sa kanila. Sabi niya, hindi pwede ganyan. Sabi niya ganun sa akin. Makukuba ka sa katrabaho mo sa ganyang kalaking perang pinapadala mo sa Pilipinas. Sabi ko, hindi lang din naman kasi yan, parang may ini-invest din ako. Yung baga, kunwari, 5,000 sa ganyan. Yung nakahiwalay-hiwalay na siya. Ayaw niya ng ganun, kailangan daw mag-saving, which is naintindihan ko naman siya. Sabi ko kasi, iba ka kasi nga single ka sa akin na may obligasyon ako, lalo't may anak ako. Ikaw kasi sarili mo lang yung pera mo, kaya nakapagsabi ka ng ganyan, since na binata, tapos pera mo lang, compare mo sa single mom na may anak, tapos sa akin pa yung nanay ko. So talagang mag-aano ako ng malaking pera. Sabi niya, halos kalahati ng pera mo napupunta lang doon. Sabi ko, ano magagawa ako? Responsibilidad ko yun sa anak ko. Sabi ko sa kanya, hindi ka ba natutuwa? Hindi mo ba nakikita? Sabi ko sa kanya, na parang kumbaga po ba, kung sakaling magkatuluyan tayo, parang hindi ka mamomroblema sa akin kasi nga talagang sinisikap ko na maano yung magulang ko tsaka yung anak ko, yung sila pinapabayaan. Yun ang inaano ko sa kanya, so portray na hindi ako yung bang pabaya. Sabi niya, hindi naman yan ang ibig sabihin. Kumbaga, magtira ka rin para sa sarili mo. Sabi ko, syempre, alam ko na yun. Mayroon talagang nakalaan sa akin. Tsaka sa kanila. Teka lang ate, ano yan conversation nyo yan Di ba? Pwede may kwento yan na hindi yung sagutan nyo exact yung dialogue na yung kinikwento mo Oo. Okay po. Tapos noon, baka pati yung pagsinok niya, pag ano niya, teka lang, natigil yung kung ano man meron kayo last month, tama? Okay. Nung time na kasi na meron akong nagawa kasi sa kanyang mali na alam ko naman talagang malaking kamalian yun. Ano yun? Hindi ko pwede ma-justify. Ano nga yun? Ano ba yan? Ang haba ng intro mo.
Ano Saglit yun? po, paano ko ba sabihin? Mm. Um, nung last September kasi, para akong hindi dinatnan. So para akong, so sa ibig sabihin doon is kung hindi ka nag-lapse ka ng ilang days or weeks na para siya, bubuntis. Sinabi ko sa kanya na delay ako. Sabi niya, "Ha? Paano nangyari yun?" Sabi niya gano'n. Sabi ko, paano nangyari yun? Ano ibig mong sabihin? Tapos sabi pa niya sa akin, ang dami niyang negative na agad na naririnig ko. Mm. Sabi ko, di ba dapat hindi ganyan ang bungad mo sa akin? Dapat sana inano mo sa akin na mag-check tayo kung positive, di positive, kung negative, di negative. Hindi yung, naku, hindi pa ako ready, ganyan. Puro ba negative? Para akong sumama yung loob ko sa kanya. Sa pag nag-aaway kasi kami, yung taong to medyo siya, medyo may anger management. Pag nag-aaway kami, sumisigaw siya, yung ganun. Mm-hmm. Yung trato po niya sa akin is iba. Kumbaga, paano ba to pag nagagalit siya na, kunwari, nag-aaway kami tungkol sa yung pinag-usapan namin na pera, na ganyan-ganyan. Pag hindi ako nakikinig sa kanya, magagalit siya sa akin. Ano ba, be? Makinig ka sa akin. Kasi nga, ang punto ko dito is, mag-save ka para sa sarili mo. Sabi ko, pag inaano ko yung sa side ko, yung ano matawag nito, yung gusto ko yung masunod, nagagalit siya. Gusto niya yung sariling desisyon niya ang masunod. So, ang mangyayari niyan is sumisigaw siya tapos mapamura kasing tao. So, nagmumura siya, hindi naman sa akin directly, pero yun bang parang naging expression niya. Ang bobo mo naman, ang tanga-tanga mo, hindi ka nakikinig. Sabi ko, umayos ka. Sabi ko, makipag-usap ka sa akin ng maayos. Hindi ako ganyan. Sabi ko, hindi ako ganyan sa'yo. Kahit na sinisigawan mo ako or mapapamura ka, umayos ka, makipag-usap sa akin. Mm-hmm. Sabi niya, makinig ka kasi sa akin. Kailangan mong makinig sa akin kasi ako ang lalaki. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi naman ganyan pwede mong sabihin. Pag nakikipag-discussion ka ng ganyan, pag hindi na niya kayang i-express is sinasaktan po niya yung sarili niya. So parang akong natatakot sa kanya. Yung parang sabi ko siya, parang may saltik tong taong to. Parang ganun. Bakit ganito siya nagsalit? Bakit siya bakit masyado siyang ano ba yan tawag dito? Yung agresibo. Pero hindi naman siya nananakit sa akin. Pero may tendency ba na baka masaktan niya ako. So, every time na nag-aaway kami, ganun ang nangyayari yung senaryo. Mm-hmm. So, parang yung treatment niya sa akin, sabi ko, tingnan mo, kahit ganyan ka, naninigaw ka, hindi ako sumasagot sa'yo kasi nga tahimik lang ako pag nag-aaway kami, puro boses lang niya yung naririnig ko. Kasi nga, takot pong bumuka yung bibig ko kasi baka masaktan na ako. Yung bang ganun. Pag nakikita ko na siyang nagagalit na nagwawala na siya kasi nagtatapon din siya kung ano yung mahawak niya. Yung tuhod ko, parang yung nanginginig na. Mm-hmm. Tapos kung kunwari nakaupo lang ako tapos nagagalit na yan siya pag nasa kama, kunwari naka yan siya, naka-bend tapos ako nandun sa paanan niya. Kung ano lang po yung position ko, ganun lang talaga kahit mamilipit na po yung leg ko, hindi ako makagalaw kasi nga sa takot ko na pag sumisigaw siya, magtatapon siya ng hindi baka matamaan ako or masaktan. Mm-hmm.
sabi ko sa kanya, please lang, huwag kang ganyan dito kasi nga, nakakahiya sa kapitbahay. Sabi ko, pwede naman tayong mag-usap ng maayos. Sabi ko, the more siya nagagalit. Sabi ko sa kanya, pag ganyan ka, sige, lumabas ka muna, umalis ka muna. Tapos napagtanto ko sa sarili ko nung pag ganyan siya, sabi ko, ako nito, magkakaroon ako ng trauma. Kasi pag naririnig ko lang siya, even po sa cellphone na nagkakaanoan kami, naririnig ko po siyang tumataas po yung boses niya. Yung katawan ko po nanginginig lang siya. Natatakot ako pag lumalakas po yung boses niya. Kasi every time po na mag-aaway kami, ganun siya. So simula po ganun, nakakarinig ako ng sigaw niya na binubulyawan niya ako. Automatic po yung katawan ko nagiging nanginginig. Tapos may takot na ako sa kanya kahit yung kamay ko, hindi ko maano. Bakit natapos kayo nung before December? Yun nga po, yung sa September po, yun nga, balik ko po yung sa nag-test po kami ng PT, nag-PT test. Negative po siya. Tapos, sabi ko sa kanya, ayan, sobrang stress ko. Sabi ko sa kanya, sobrang stress ko, delay na yung menstruation ko. Pero marami na kaming mga pag-aalitan ba na ganong senaryo. Sabi ko sa kanya, wag mo kasi akong anuhin. Pwede mo naman akong pakiusapan o magpag-usap sa akin ng maayos na hindi ka naninigaw. Pwede ba? Sabi ko sa kanya. Sabi ko kahit ganyan ka, hindi ako sa'yo. Tawag nito, Kay, yung dialogue nyo, huwag mo na ikwento sa akin kung paano kayo nag-usap. Kasi, oo. Okay po. Yung senaryo lang yung kwento. Okay po. Nung time na po yun, sa kakaano ko lang, nawala na po siya. Nawala na naman po siya. Nag-ghost na po siya sa akin. Sabi ko, ano ba tong taong to? Hindi man lang makausap ng, yung kahit moral man lang, hindi ko makakapitan. Sabi ko sa kanya, bigyan ko kaya ng leksyon to. Wait lang, anong ginawa mo? Wag mo na iisama yung thought, bigyan ko kayo leksyon to. Anong leksyon ang ginawa mo? Po. Nung time na po yun is, hindi pa rin po ako dinatnan. So, ang ginawa ko po, sabi ko, paano kaya kung bigyan ko to ng positive na PT? Ano kayang magiging reaction nito? Anong ginawa mo? Yun po, nakakahiyaman po. Alam ko po mali ko po. Anong ginawa mo? Hindi po ako nang ihi ng kaibigan ko. Tapos nilagyan ko po ng yung PT. So nagiging positive po siya. At may kaibigan kang buntes? Naghanap po ako. So yung kapitbahay ko po Pilipino, tinanong ko po siya. Sabi niya, meron ako. Sabi niya, bakit ba? Sabi ko, ang alibay ko lang is may ako yung... Hindi, okay na yun. Kung nakwento yun. Okay, nakahanap ka ng kaibigan, pinakita mo sa kanya, tapos... Hindi ko na nga siya mahagilap nung time na yun. Meron pa akong iniindang na problema. Sabi ko, bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako dinatnan? Ano bang problema sa akin? Magto 2 weeks na, sabi ko. Tapos pag chinek naman, negative siya. Nung time na yun, nung gabi, lumipas pala ng birthday niya, nakita ko sa post niya is nandun siya sa kaibigan niya. Ang usapan namin is pupunta siya dito sa bahay para mag-celebrate. Nung nakita ko, nandun pala siya sa kaibigan niya. So parang talagang masama talagang loob ko sa kanya. Kaya sabi ko, hindi pwede itong mga ginagawa niya sa akin. So ang ginawa ko po yun nga, naghanap ako. So may dala-dala po akong PT. Nilagay ko po dun sa pintuan ng kwarto niya. Since may camera po, nakita po niya agad. Sabi niya doon sa kaibigan niya, uwi na daw siya kasi nga kawawa daw ako, nandun ako sa bahay niya. May nilagay kasi ako. So nilagay ko po doon.
Tapos umuwi na po ako dito sa ano ko, yung sa bahay ko. Saglit lang po, nanunoy yung lalamunan ko. Uminom ako tubig. Ano nangyari sunod? Tapos noon is mga mag-aalas 12, yun na nga, pumunta siya dito sa bahay. Nag-ano siya, nag-intercom siya dun sa baba. So, kinabahan po ako kasi alam ko po yung ginawa ko. Pero nag-pretend pa rin ako. Okay. Eh nung na siya, na ang bait-bait para sabi niya, bebe, sorry, sabi niya ganun. Sorry, bebe. Naging ano ako sa'yo, naging harsh daw siya. Yung mga trato daw niya sa akin, hindi daw maganda. So yung lahat ng narinig ko, na gusto ko marinig nung una pa lang, binanggit niya lahat. Sabi ko, bakit kailangan ko pang gumawa ng ganitong senaryo para lang marinig ko sa kanya mismong bibig na importante ako, yung okay ako pag meron akong problema, kung baga, kunwari nabuntis talaga ako na pananagutan niya. Bakit ngayon mo lang sinabi? So parang inano ko po, tinake advantage ko po yung time na yun kasi gusto ko pong damdamin lahat ng sinabi niya. Sabi niya, kung ganyan, di walang problema. Sabi niya ganun. Kung buntis ka, di tatay na ako. Sabi niya, wala na akong ano talaga. Magiging tatay ako. Sabi ko, sarap pakinggan na gano'n ang mga sinasabi niya. Pero on the other side po is talagang kabado ako kasi alam ko yung mali ko. Hindi niya alam. Sabi ko, sasabihin ko din sa kanya pag humupa na kinabukasan. Sasabihin ko sa kanya na hindi totoo yan. Parang prank lang yan. Kasi nga parang gusto ko lang marinig sa iyo. Eh, yung nangyari po, sabi niya, sige bebe, bukas pag bago ka pumasok, mag-check muna tayo yung makikita ko talaga sa dalawang mata ko. Sabi ko, shit, maano ako nito, malalaman niya na dinaya ko yung yung result para bumalik siya dito ba na makita ko na yung lahat ng sabi niya, daw ako, PT. Since na meron akong trabaho, malis muna ako. Sabi niya, mag-PT muna tayo. Sabi ko, mamaya na babalik naman ako. Ang yung ihi na hinahanap ko ngayon. Hindi ko mahanap kung saan ko nailagay. So, iniisip ko pa saan ako yung pupwesto. Eh, since na siya yung nakabantay sa akin. Sabi niya sa akin, nung pagbalik ko, sabi niya, asan ka? Sabi ko, andito na, pabalik na. Yung time pala noon is, may pala siya, yung parang nagduda siya. Yung iPad ko dito is, nakita niya, syempre, mga chat ko dun sa mga kaibigan ko nga, syempre, ng mga time na naghahanap na ako ng ganon, ihi. Nabasa niya lahat. Parang naunahan niya ako bago ako sasabihin sa kanya. So, galit na galit siya. Tapos, meron kasing isang message doon na, kumbaga, nabasa niya na bagong boyfriend mo ba rin? Kasi sa story ko po yun. Kumbaga, isang artista po yun. Artista po yun siya na pinost ko sa My Day. Tapos sobrang kasi sobrang idol ko ba. So kung after 24 hours na, mawala na yun po, di ba? Picture. So ang nakikita lang yan, nabasa niya lahat is yung parang bagong boyfriend mo. Sabi ko, yes, sabi ko, ganon, bagong boyfriend ko. Eh, nung time na yun, kami na nung time na yun, bumalik kasi siya, sabi niya, sino to mga to? Bakit to Sabi niya ganun. Ang dami na niyang tinanong sa akin. Sabi ko, hindi yan hindi yan boyfriend. Sabi niya, sino to? Bakit may sinasabi kang boyfriend? Sabi ko, yan? Pwede ko ba sabihin? Si po yan, si Baste. Si Baste po kasi talagang ko. Okay. Crush na crush ko po yun. So, minamay-day ko siya. Siya lang yung lalaki. Minamay-day ko po sa
my day ko po. Mina-my day ko talaga siya. Ayaw niya maniwala. Sabi ko, no. Kahit patanungin mo yung kapatid mo, nakikita niya lahat ng mga my day ko. Kung may lalaki man, nakikita niya. Sabi niya, hindi. Nagduda na siya na may boyfriend daw ako. Sabi ko, Diyos ko, mami, yun pang inaano mo sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi nga. Sabi niya, okay, mag-test na tayo sa akin. Mag-test na tayo ngayon. Ngayon po, hindi ako makaihi. Kasi nga, syempre, alam ko po yung ginawa kong mali. So, umano na ako sa kanya, umamin na ako. Pero umabot dun na dapat hindi sana aabot sa ganong sitwasyon. Nag-away na kami. Yun nga, na nagkaanuhan kami, nagka-pisikalan. Pero hindi naman niya ako, kasi nga naintindihan ko sa galit niya. Kasi nga sabi niya, bebe, bakit mo ako niloko? Sabi ko, hindi yan ang intention ko. Sabi ko sa kanya, hindi yan intention ko. Sabi niya, kung buntis ka man, baka may boyfriend ka. Sabi ko, no way. Sabi ko, wala akong ibang hindi kita niloko, hindi kita inano. Basta dinaya ko lang kasi nga, gusto ko lang makita yung sinseridad mo sa akin at saka yung trato mo na mag-iba. Hanggang sa umabot na nagkapisikalan, tapos umalis po siya na umiiyak kasi nga sabi niya niloloko ko daw siya. Sabi ko nga, hindi nga kita niloloko. So, yun po, umalis po siya. Ako po, since na may nagawa po akong kamalian na hindi po ako mapakali. Sabi niya, bigyan mo muna ako ng oras. Sabi niya, time mag-isip. Parang na po kasi yun parang pinakamalaking kasalanan kong nagawa sa kanya. So, after 2 weeks, every gabi-gabi po nun, umiiyak ako. Kasi nga sa nagawa ko, hindi, yung konsensya ko, binabagabag po ako, yung hindi nga makakatulog. Ang ginawa ko po is pumunta ako sa bahay niya para talaga humingi ng sorry. Tsaka yung ko yung konsensya ko kasi hindi ako makatulog. Sabi niya, since alam ko kasi yung code doon, tsaka nag-aantay ako ng tao na pumasok sa pintuan para makapasok ako dun sa mismong building nila kasi nga pag ganun po kailangan may intercom talaga dito dito mismo sa pintuan mo ang magpipindot para dun sa baba ng building mabubuksan. So ang ginawa ko kasi nga since na magkaaway nga kami, nag-antay ako ng tao para makapasok talaga ako dun sa building. Wala siyang magawa na. So, ang sabi niya sa akin, ba't nandito ka? Mag-alas 11 na kasi ng gabi noon sa kakaantay ko ng taong pumasok. Sabi ko sa kanya, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Sabi niya, ano pa bang dapat ating pag-usapan? Sabi niya gano'n. Sabi ko kasi... yung dialogue mo, wag mo na ikwento yung... kasi dialogue okay niya yan. Okay po. Ano nangyari? So sabi niya, sige pumasok ka dito. Sabi ko, andito ako para hindi na yan. Hindi na yung dialogue. Dialogue yan Yan yung conversation. Ano nangyari? Ayun nga, parang humingi ako ng sorry. Makita ko lang sa kanya na talagang inano niya ako yung nakuha ko lang yung sabi niya okay. Sabi ko magiging okay na ako. Yung maano ko lang ba yung depensahan ko lang yung sarili kung bakit ko nagawa sa kanya. Sabi niya, bakit mo ba ginawa sa akin yun? Sabi ko, hindi ko kasi intention yun na lukuhin ka na gano'n, na may lalaki ako, na ibang kasi nasa isip po niya, may boyfriend ako iba habang nandyan siya. Sabi ko, hindi ako ganyang klaseng babae. Sabi ko sa kanya, kilala mo naman ako. Sabi ko sa kanya, sadyang dinaya ko yun para man lang matauhan ka ba na mag-leksyon ba sa'yo na anong ending ng araw na yan? Kasi dialogue na naman yan Anong ending po yan is napaano niya ako yung napatawad po niya ako nun. Kumbaga nakahinga po ako ng maayos. I mean, nakahinga po ako ng yung sa loob ko, yung bigat talagang nawala. Kasi nga sabi ko, mapatawad mo lang ako, magiging okay na ako. Sabi ko, kahit hindi ka na magpakita, okay lang. Tapos noon, after 2 weeks po, is
meron po akong nakita sa post niya na may ka-date siya. Sabi ko, hindi to, ano po yun, birthday ko po yung time na yun. Sabi ko, grabe naman to. Talagang sakto pa sa birthday ko. Nag-post siya. Parang gumanti po siya. Sa akin. Pinost niya talaga yung mukha ng babae. Ano lang po siya, yung tourist po siya. Nakita lang po niya sa yung sa store nila. Tapos in-invite niya. Tapos talagang intention niya. Pinost niya para makita ko. Yun nga, parang sabi ko, grabe naman to, birthday ko. So nagngangawa ako ng buong maghapon para lang doon. Kasi nga sabi ko, all this time pala ako ang niloko mo, hindi pala. Sabi ko, alam ko yung nagawang pagkakamali ko. All this time, yun pala, may ginagawa ka palang hindi maganda sa akin. Sabi ko gano'n. Bali, kausap ko yung mga kaibigan ko. Sabi nila, matagal na siguro yan. Sabi ko, hindi ko alam kasi nga pinost nga. Tapos noon, nagkita po kami ng hindi sadya dito sa baba ng building ko, ng birthday ko po doon. Okay. Sabi ko lang, andito to, sabi ko gano'n. Hindi, wag na yung dialogue. Kasi kausap mo sarili mo dyan eh. Hala, pat nandito siya. Hindi namin kailangan malaman yan. Okay po. Okay, oo. Yun Kasi baka mamaya sumagot yung sarili mo. Tapos po, yun nga, nakita ko siya. Sabi ko gano'n sa kanya, in-approach ko siya. Hindi niya ako pinansin, parang nakita lang ako na, sabi ko na, nakakaya naman, sobrang hiyang-hiya ako sa sarili ko. Sabi mo sarili mo, ayan ka na naman. Oo. Kung hindi ko yung part. Kay, Dumanetso ako Kay, Po. wag mo na ikwento yung mga part na yon kasi hindi naman kasama sa pag-uusap mamaya yan. Yung, hala, hindi niya ako pinansin. Kausap mo na sarili mo dyan, wag mo na sabihin sa amin yan. Okay po. Nung time na yon, since hindi niya ako kinausap, so naglakad na lang po ako papunta sa store kasi nga bibili ako ng bigas. Nung pagbalik ko, pumunta ako ng pharmacy po. Bumili po ako ng gamot na stress tab. Tapos bumili ka ng gamot tapos saka nagpunta? No, uuwi na ako ng bahay. Okay, umuwi ka ng bahay tapos? Sakto naman po na dumaan siya. Tapos? So, tiningnan ko lang po siya. Okay. Sa dire-diretso naman. Wow, hindi na talaga siya. Hindi na talaga niya ako pinansin. Tapos sabi ko, okay, sige. Parang, sabi mo sarili mo. Ano sabi ng sarili mo? No. Sa po, maya-maya po, tumawag po siya. Kasi nga marami pa siyang gamit dito na naiwan. Bumalik po siya. Sabi niya, pwede ko bang kunin yung gamit ko? Sabi ko, kinuha ba niya yung gamit niya o hindi? Kinuha ba niya o hindi? Kinuha niya. O nakuha niya ba o hindi? Nakaalis ba siya? Nakuha po niya. Okay. Tapos nag-usap kami. Nag-usap po kami. Pinag-usapan po namin yung nangyari. So nagkapagpatawaran tapos nagkabalikan po kami. Kasi sabi niya gusto niyang ayusin. Gusto niyang ayusin lahat. Kung ano yung gusto ko, bibigay na daw, sabi ko. Okay. So, meron talagang, may relasyon talaga na kami. Sabi ko gano'n sa kanya. Di, okay na. Di na, parang lahat naging okay after nung nangyari na yon. Sabi niya, biruin mo, kailangan pa palang nangyayari yon para Okay, nagbalikan kayo kasi dialogue na naman yan. Dialogue yan eh. Huwag mo nang sabihin sa akin yan. Nagbalikan kayo. Tapos? Nagkabalikan kami. Nung last December po is nag-away po kami ng yun na nga, malala. Kasi nga, nagkasakit yung nanay ko. Pag time kasi na may ano problema. pinag-awayan niyo? Mamaya na yan. Oo. Ka na naman. Anong pinag-awayan niyo? May isang kaibigan kasi niya na nagchat-chat nang hihiram ng pera. Okay. Tapos sabi niya is
babe, paano ko ba ito sabihin? Sabi ko, kung wala kang pera, di sabihin mo wala. Pinahiram niya o Eh, di ba- hindi? Pinahiram niya o hindi? Yun nga po, sinabi niya is may pinaglalaanan siya kasi nga mag-abroad siya, magbabakasyon siya, so may pinaglalaanan. Nangungulit yung kaibigan niya. Sabi ko sa kanya, ano ba yan? Parang yung oras mo nandyan. Ako may problema din ako kasi nga yung nanay ko may sakit. Kailangan ko ring nandito yung isip ko nandito rin sa iPad na nagmo-monitor sa kanila sa Pilipinas po. Yung binubungad niya is yung isang kaibigan niya na hihiram. Parang nag-clash po kami na sabi ko, ano ka ba, babe? Imbis na sa akin, ako nga may problema, hindi nga ako nag-aano sa'yo ng pera. Sabi, ano ba yan? Puro pera na lang. Sabi niya gano'n. Yung problema ng nanay mo, wala akong maitutulong sa'yo, ha? Sabi ko, hindi naman ako naghihingi ng tulong sa'yo pagdating ng pera. Sabi ko sa kanya, pag sabi ng Pinahiram pera, niya o hindi? Yun nga po, sabi niya, hindi ayaw daw niya pahiramin. Pinahiram niya o hindi? Yung time na yun, Wait. Okay, pinahiram niya o hindi? Pinahiram niya kasi nga yung 200 daw po is binebenta yung headset yung bagong headset ng iPhone, yung Apple. Okay. So alam ko na pinahiram niya. So sabi ko, nakakasama naman, nakaka-offend sa akin na kasi nga alam niya ako na may problema. Hindi ako, kusa lang ba siya ba? Magkukusa siya sa akin na ganyan. Pero hindi naman talaga ako manghihiram. Pero bakit niya ako sinabihan na bakit niya ako sinabihan na hindi ko problema yan, wala akong mapapahiram sa'yo. Pero dun sa kaibigan niya, meron siyang naibigay. Sabi ko, nakakasama sa yung masama yung ko loob. Sabi niya, ayoko na makipag-usap. Sabi niya, let's not talk. Sabi niya, I don't want an argument. Sabi niya, it's done. Sabi ko, ano yung ibig sabihin ng done? Sabi niya, wala na, tapos na. So, parang nakapaghiwalay po siya. Tapos nang gughost na naman siya. Hanggang sabi ko, okay, let's make it na lang. Kailangan ko ng closure. Sabi ko sa kanya, sabihin mo sa akin na nakipaghiwalay ka na o kung wag yung ganitong nang-ghost ka na lang ng tao. Sabi ko, kailangan ko rin ng karamay ba sa problema ko. Imbis na damayan mo ako, every time na lang, ina-abandon mo ako. Sabi ko sa kanya, sa talagang marami akong yung makunti man o malaking problema, basta alam mong na-stress ka, nawawala ka. Tapos ngayon, moral support lang hinihingi ko sa'yo. Which is, hindi mo maibigay kahit yan man lang. Inuna mo pa yung kaibigan mo. Sabi ko, wala namang kinalaman yung dalawang yun eh. Pinagdugtong mo lang eh. Po? Walang kinalaman yung dalawang yun. Pinagdugtong mo lang. Okay. Yun nga po. Yun nga. Sabi niya, wala na daw. Tapusin na lang kasi paulit-ulit na lang daw yung cycle, yung gano'n. Sabi ko, sabi ko, dapat ako magsasabi sa'yo ng ganyan, paulit-ulit ng cycle. Sa akin, dapat magmula yan, hindi sa'yo. Sabi ko sa kanya, okay, kung ganyan ang gusto mo, maghiwalay na lang tayo. Hanggang sa ganito po, wala na po kaming komunikasyon. Pero, hindi siya nagipag-usap sa akin. Puro lahat post niya sa Facebook. Sabi ko, tama ba to? Imbis na ako ang kausapin niya ng maayos, doon siya humihinga sa Facebook. Sabi ko, napaka-immature naman ito. Sabi ko, gano'n. Imbis na ako, hindi niya nakikita na gabi-gabi iniiyakan ko yung sitwasyon ko na nangyari sa akin, sa aming dalawa. Tapos, doon lang siya sa Facebook na dapat lang ganyan na mas mabuti na yung ganito na wala tayong unfinished daw na yung unfinished daw na relasyon, walang goodbye, walang basta enough na, tama na yun, pagod na rin ako. So nabasa ko lahat doon, so doon ko na-confirm na, okay, sige, ganyan pa lang, gusto mo, di wala akong magagawa kasi
pinuntahan ko pa siya nung time na yun na makipag-usap ako ng maayos. Kasi para maano ba yung closure. Hindi po niya ako pinagbuksan ng pinto. So dun last na yun, December before po ng Christmas, hindi na po ako nag-communicate sa kanya. Yun po, doon po na pag-isip-isip ko na kahit anong effort ko sa kanya, wala, hindi niya nakikita. Sabi ko, ano bang pagkakamali ko? Ano bang yung mga flaws ko or yung red flags ko or manipulation daw ko, manipula ko daw siya. Sabi ko, ako pa talagang nagmanipula sa'yo na imbis ikaw nga ang nagmamanipula sa akin eh. Sabi ko sa kanya, lahat ng gusto mo dapat. Ma'am, dialogue na naman po yan. Yan naman po tas dialogue, ma'am. Ano po tanong mo sa akin, ma'am? Ganito po, kasi nga, hindi ko saglit po yan ako muna. Yung sa tingin niyo pa ba, yung mga kinukwento ko po sa inyo, ano po yung mga red flags na nakikita niyo po sa akin? Kasi nga ako po yung talagang inaano niya na akong may kasalanan, hindi daw ako sumusunod sa kanya. Halimbawa, Kay, ma-determine natin whether ikaw o siya ang may kasalanan, anong matutulong sa iyo nun? Hiwalay na kayo. Hindi po kasi, kumbaga para bang ano Tinatanong kita, ma'am. Ako naman muna. You've told your story for an hour. Okay Tinatanong po. kita ngayon. Kung malaman natin kung ikaw ang tama o siya ang tama, whether sino sa inyo ang mali, it's either you or him, anong matutulong sa inyo? Kasi actually po, hanggang ngayon, hindi ko... Ma'am, hindi ano ko- po ang matutulong sa iyo? Panatag po ako, yung mabitawan ko na po siya. Kasi Bakit kayo pa ba? Ganyan po kasi siya, pag yung hindi siya nagsasabi na ayaw na niya, yung bang nanggo-ghost lang siya, bumabalik siya. Hinahayaan ko lang po siya na... No, okay, ako naman ha. Okay, ganito. Okay. You tell me the story as if you were not complicit with everything that happened. Okay po. Para bang hindi mo ginusto ang lahat? Whether he was manipulative or he led you on, umayag ka sa lahat eh. Sinakyan mo ang lahat eh. You agreed to everything he wanted. You allowed this guy to inhibit your life, agreed to everything he wants the way he wanted, and you complain? All along you were a willing participant. All along you were a willing participant to everything. Lahat. Pumayag ka na nagsisex lang kayo, wala kayong kahit anong label, pumayag ka. You had to do a lot of crazy stuff para magkaroon kayo ng relasyon. Ganon mo sinukat yung pagiging importante mo sa kanya, kailangan mo magdrama-drama ng ganon. Aalis kung kailan gusto. Babalik kung kailan gusto, open ang pintuan mo. You agreed to everything. Nag-agree ka sa lahat and yet here you are asking kung ano, manipulator ba or what? Ano pinagsasabi mo? Gusto mo. Wala kang inayawan. Lahat gusto mo. Kaya tinatanong kita, pag nalaman natin kung tama ang mali siya o ikaw yung tama yung mali, anong matutulong sa'yo? Kung mga nakita ko lang po yung kamalian. Hindi yun ang point eh. Walang tayong magagawang sinong tama kung sinong mali. During the space of time na magkasama kayo, he was able to fulfill a void sa buhay mo. He was able to play a role that you thought you never needed but you enjoyed him.
So wag kang magpanggap na parang biktima ka dito. You were not. Alam mo kung anong pinasok mo. Alam mo kung anong pinasok mo. You know very well kung anong pinasok mo. Can you complain? Umpisa pa lang alam mo mali eh. Ang haba-haba ng intro mo, hindi pa ako pumayag, ganito, tinawag niya akong baby, what not, lahat pinayagan mo. Pumayag po ako na kasi po, wala naman kaming label sa pabor din po sa akin. Pumayag ka. To everything. The guy does not and did not owe you anything. Because pinamukha mo sa kanya na kontento ka sa kaya lang niyang ibigay sa'yo. Pinaramdam mo sa kanya yon. But you know what's the most surprising part? Alam mo kung ano? Do you wanna know? Po. You were as cunning as him. Kasing siraulo kayong dalawa. Nahawa ka na sa kanya. Kita mo para pikiin mo pagbubuntis mo? You had to go that far para malaman kung may gusto sa'yo o may plano sa'yo ang lalaki. Magpapanggap kang buntis. 40 anyos ka na, hindi mo nagigets yung part na yon. Kailangan mong gawin yon. You had to lure the guy into an obligation to gauge whether he's got a plan for you. So ibig sabihin, kung hindi ka pala nabuntis at sinungaling ka pa sa part na yon, you will never know, you will never get a hint whether he's got a plan for you or not. Ganun yon? Oh really? You tell the story as if ikaw yung biktima rito. You are not the victim here. You are a completely willing participant. Pinapagalitan kita kasi parang oblivious ka sa kung paano mo hinayang maging biktima ka at the same time enjoyed being the victim. Kaya ang tanong ko sa ano malaman mo kung kasalanan niyo o kasalanan mo? May madadagdag sa buhay mo? You know what's the most important part here? Alam mo kung ano pinaka-importante rito? Ano? Tigilan mo na yan. Yan ang pinaka-importanting part. Tigilan mo na yan. You allowed him to have the habit of disappearing from your life, coming back whenever it's convenient sa kanya. At ikaw nagkwento nito, alam mo, he will only be around when it's convenient. Pero ano? Did he suffer any of the consequences of disappearing whenever he wants? No. You welcome him with open arms and yet you complain? Hindi kita pinapagalitan, kay dahil nahihinaan ako sa pagdedesisyon mo. Ginigising kita. Because if you keep on doing what you're doing right now, you meet another person na kasing bulero niya, di ganyan ulit ang gagawin mo sa sarili mo. Tatanggapin mo yung mga bagay na feeling mo hindi mo deserve pero i-enjoyin mo. Ano ba kayo for the longest time? Magka-sex. May relasyon ba kayo? Wala kayong relasyon.
He was free to date anyone he wants. You are not in the position to confront him. Nakawala ka na. Nagtatanong ka ngayon, baka nang pagbalik niyan, tanggapin mo na naman yan. I know, I understand the part, Kayna. There's a void in your heart na gusto mapunan. Sometimes, we don't know what proper attention can do to us when we are so lonely. Ulitin ko ha. Sometimes, we don't know what a proper attention can do to us when we are so lonely. At nangyari sa'yo. You were not looking for attention, but he gave you one. You did not know you needed that attention, but you enjoyed it. Tao ka lang din. Siguro, na-miss mo yung pakiramdam na kinikilig. May naghahanap sa'yo. Someone is holding you. Someone is touching you. I mean, that's human. That's human nature eh. But it should have, at some point sana, given the fact that you are now grown up, it should have elevated into something more serious and knew what you deserved. Pero anong ginawa mo? Maalis siya, babalik kung kailan gusto. Tatanggapin mo lang. Sinong lugi? Ikaw. Kawawa ka. Yun nga po, ako yung masyadong Huwag ka maawa sa sarili mo kasi ginusto mo. Tama na ako na naaawa siya, kami na lang. Pero ginusto mo yan. Ginusto mo eh. Diba? May balak ka bang tanggapin niya pag bumalik sa buhay mo yan? Wala na after sa mga nangyari po. Nasermonan ka lang. Siguro kailangan ko lang talagang may taong Lakasan mo. Kailangan ko siguro marinig talaga yung masasakit para matauhan. May sumampal ba ng ganyan na realidad? Siguro nga po, lang ako, yung parang malungkot, yung kaya nagiging, na rin ako sa kanya, inconvenient din yung mga kahit na. Lakasan mo po, kanina malakas yan eh. Sabi ko nga po, parang pumayag na lang din po ako kasi nga siguro sa lungkot, Actually, hindi. Hindi yun. Po? That's part of it. But you know what's the biggest factor? Ba't ka pumayag? Ano po yun? Hindi mo alam worth mo. Yun talaga yun. You are clueless of your worth as a person. Sabi nga ng mga kaibigan. I don't care what your friends told you. I don't care. Don't tell me that. Yan ka na naman sa dialogue na yan. Obviously, it did not make an impact sa'yo. So, huwag mo na ikwento sa akin. May iinis lang ako sa'yo. Obviously, it did not make an impact sa'yo. Bakit? Imagine mo,
sa lahat ng klase ng pinagsamahan ninyo, siya pa yung may ganang mang-iwan sa'yo at magalit? Pero wag ka, ibinigay mo ang lahat. Nga po. At ginusto mo yun, so wag ka magrereklamo. Opo, kasi pag mahal mo yung tao, kahit tanga ka or... No. Wag mo i-justify ito. Baka maging maganda to sa paningin mo. Ulitin mo pa. Yan, stop patronizing yourself. Okay na yung okay. Nagkamali ka, wag mo nang lagyan pa ng, wag mo nang i-sugarcoat pa yung sarili mo. Oo nga ganun pag nagmahal kayo. Hindi lahat na nagmamahal, kailangan bobo. Hindi lahat. You deserve better. But that will not happen unless you know your value. Hindi mo lang value mo. Everything that happened to you, lahat yan. Ginusto mo yan. Alam mo, itong ginagawa ko ngayon, sinisermonan kita, wala naman itong gagawin sa'yo masama, mabuti. Let this be just a reminder to you. Opo. Kawawa ka pag ganyan ka ng ganyan. Kawawa ka kung ganyan ka ng ganyan, hindi mo alam kung anong... May tanong po ako sa inyo. Malaking factor po ba sa akin yung lumaki po ako walang tatay? No. Huwag mo sisihin yung part na yan. Here you are justifying it. Naintindihan ko na there are some missing elements in your life, in your childhood. Diba? Nagigets ko yon, part na yon. Parang longing ka lang ng gano'n. Oo, pero hindi naman to sa puntong pati ikaw, walang iya ka na rin. Meron ka na rin mga evil plans, mga pagkakabuntis. Wala na kinalaman sa No, excuse me. Wala na kinalaman yun sa wala kang tatay, yung may evil plans ka, magkapagkakabuntis. No, I mean po, parang hindi ko nga makita yung sarili ko na nagawa ko yung Nagawa mo na. bagay. Huwag na tayo magtaka, nagawa mo na. Nagawa mo na. Huwag na tayo magulat pa. Hindi ko alam, grabe, nag-surprise ako. No, nagawa mo na. Okay. Po. You are young. But not that young. My point is, it is not too late for you to find another a relationship maybe next time. Pero before you get to that point, dapat alam mo yung mga red lines mo. Problema, ikaw mismo pumapayag ka. Yun nga po. Huwag ka pumayag. Mulat sa pool, alam mong red flag yan, lalaking yan. Mulat sa pool, alam mo red flag. Umpisang-umpisa, alam mo. Diba? Pumayag ka kasi alam mong okay lang kahit kapos yung kanya ibigay kasi kapos lang din kaya ko isukli sa kanya eh. I mean, there's no other lesson here sa ating kwentuhan other than knowing your worth. Diyan nag-uumpisa ang lahat ng to.
Walang ibang lesson to maliban sa not knowing your worth. That's it. Nothing more, nothing less. Know your worth. Masyado ko lang siyang mahal po. At masyado kang tanga. Pagdugtungin mo yung part na yun. I'll tell you something. Ready? Opo. One day, soon, etong relasyon yung dalawa nitong naging relasyon ng lalaking to, it will become a footnote in your life. One day. Mhm. It will become a footnote in your life. A part of your life where you will remember, but it will be so sad that when the time comes for you to remember what happened during the time that you've met this guy until the time na naghiwalay kayo, it will be a shame kung maaalala mo lang pero hindi mo matututunan yung lesson. It will be a shame. Kasi if it will not change your dispositions in life, one day you're going to fall in love again. If you do not change your mindset, your dispositions, papayag kang gawin sa'yo ito ulit. Yes, no. Hindi kita pinapagalitan, ma'am, because it's my pleasure to always listen to your stories. Ang pangit mo lang talaga magkwento. Pati yung sagutan nyo na sarili mo, ikukwento mo, ala, hindi niya ako pinansin. Ano yun? Sir, naman po. Akalain mo kausap mo sarili mo, ikwento mo sa amin. Naantay ko nga na ikwento mo na sumagot yung sarili mo eh. Kasi ma-remember ko po yung time na yun. Kaya nga, pero Diyos ko naman, Kay, pati man masagutan nyo ng sarili mo, ikakwento mo sa amin, ano ba yun? Papa Jack naman eh, natawa tuloy ako. Ang hirap niya, kausap mo sarili mo, baka sumagot sa'yo yan. Ulitin ko, okay, no? There's no other lesson here. The only tangible and intangible lesson is knowing your worth, your value, what you deserve. That's the only thing. Naiinis ako sa'yo kasi hindi mo alam value mo. Doon ako napipikon sa'yo. Masyadong nabulag po eh. Hindi. Hindi lang sa nabulag. Hindi mo alam value mo. Yun. Stop patronizing yourself. Nagkamali ka dito. Aminin mo sa sarili mo to. Nagkamali ka dito. Huwag mong i-sugarcoat sa sarili mo to. Huwag mong i-sugarcoat sa sarili mo to. Hindi ka victim dito, willing victim ka dito. Nothing that happened here happened nang hindi mo gusto. Lahat ng nangyari, ginusto mo yan. Pinayagan mo yan. You enabled the guy to do this to you. Matter of fact, you facilitated the guy. Gets mo, ma'am? You are going to date soon. You're young. Bata ka pa. Not that young. You're still young. You're just 42.
Are we making sense, ma'am? Opo, sobra po. Umpisa pa lang. Pag di mo deserve, cut it. Umpisa pa lang. I don't deserve this, cut mo na kagad. Ba't patagalin mo pa? Ba't mo pahahayaan na tumagal? Di ba? Opo. Ulitin ko, ma'am, ha? One day, this will become a footnote in your life. When you remember this, you will remember this as a footnote in your life. And I hope you remember what happened alongside the lessons that you should have learned. Did I make sense? Opo, sobra. Pag bumalik bukas yan, tatanggapin mo, hindi? Hindi na po. Good. Wala ko. Nablock ka na po eh. Ipapalo ko talaga yung laptop dito sa dingding namin kapag umuo ka talaga. Pablock na po siya eh. Yan, tama yan. Kasi sa akin po magsisimula eh. Yan. Now I'm proud of you. Yan. That's the mindset. Kailangan ko lang siguro i-feel yung pain. Well, however you want to deal with it, ikaw na bahala. Opo, para makausad. Okay? Opo. Oh. Balitaan mo ako soon, ha? Opo, thank you sobra po, Papa Jackson. Well, thank you. Thank you po. Thank you for putting us in the front seat of learning your story and listening to our story. I hope you learned your lesson. We learned some lessons. Opo. Thank you po. Maraming salamat, ma'am. Thank you po. Sobra. Bye-bye. Bye-bye po.